So ngayon naman po, tuturuan ko po kayo kung paano gagamitin ang Microsoft Word gamit ang ating template. First step po, buksan po natin yung template na ibinigay sa atin ng NCS Research Team. Kung ang template po ay naipadala po sa atin gamit ang Facebook Messenger, madali lang po. I-open lang po natin ang Facebook Messenger gamit ang laptop o computer at pindutin ho yung message na kamukha nitong mga example sa screen. Kung ang template naman po na nakuha natin ay link na isinend din sa Facebook Messenger, hanapin lang po natin yung link na katulad nitong nasa screen. Kapag nahanap na po ito, pindutin lang po at mabubukas na po yung Google Drive na meron po ng mga files at templates. Napakadali lang din po nito. Hanapin lang po natin yung files na gusto nating i-download. At kapag nahanap na po natin itong file, right-click lang po sa ating mouse o sa ating trackpad sa laptop at makikita po natin yung option na download. Pindutin lang ho natin ito at madadownload na po ito sa laptop o sa computer po natin. Ngayon, ituturo ko na kung paano gagamitin yung template na ibinigay ng NCS Research Team para maayos nating maisulat ang ating catechetical modules. Madali lang po ito, kaya makinig po tayo ng mabuti. Pag inopen niyo po yung template na ating dinownload, makikita niyo agad ang header sa taas. Dito po nakalagay yung mga importanteng impormasyon tulad ng title ng NCS, pati na rin ang logo. Napaka-importante nito kasi ito yung naglalaman ng identity ng module natin. Sa baba ng header, makikita yung title ng ECHO o Expected Catechetical Output. Halimbawa po, sa template na to, nakabase ang Catechetical Modular Design sa Katekismo kay San Jose o KSJ. Pag-scroll nyo pa, makikita ang section na Socio-Demographic Profile. Dito nakalagay ang mga impormasyon tungkol sa mga katikista na gumawa ng module. Halimbawa, ang pangalan nila, bilang ng taon na naging katikista, edad at kasarian. Minsan, kulang ang detalye dito. Kaya kailangan namin ng tulong ninyo para makomplete ito. Simple lang po ang kailangang i-fill out kaya hindi ito mahirap. Ang susunod na bahagi ay ang CMW matrix. Dito natin makikita ang detaling kaugnay sa module tulad ng NCS book o kung saang libro nakabase ang template. Ito yung Katekismo kay San Jose. Concept focus naman po ang core idea o ang tema ng module. Halimbawa, dito matapat na gabay ng Simbahang Katolika. Susunod ay ang Catechetical Modular Design. Ito po yung style ng paggawa ng module. Sa example natin, ito ay yung ginabayang catechetical na lapit o guided catechetical approach. Next po ay ang catechetical competence. Dito naman po nakalagay kung anong kakayahan ang gustong ma-develop. Halimbawa, kakayahan ng pagkilatis o discernment. Catechetical skills naman po ay ang kasanayan na gustong matutunan. Kagaya na lang po sa example na to, pakikinig. Finally, ang catechetical intended learning outcomes, ito yung mga inaasahan nating matutunan ng mga mag-aaral. Sa example natin na to, ay ang paggamit ng listening at discernment skills para ma-address ang spiritual needs of the catechetical ministry. Pag nag-scroll pa po tayo sa baba ng template, makikita nyo yung example module. Dito makikita kung paano ginamit ang template base sa NCS book. Halimbawa, sa Katekismo kay San Jose, makikita natin yung mga bahaging ito kagaya ng panimula, ng pagsamba, doktrina o turo ng simbahan. Finally, nandito na tayo sa puso ng template, ang module draft. Dito natin ilalagay yung pangalan ng module, yung pamagat ng aralin, at yung actual lesson content na naka-format base sa NCS book. Pero minsan, ang draft na ibinigay ay incomplete o hindi maayos ang format. Madalas din, hindi siya sumusunod doon sa format ng NCS book na gagamitin nating basis. Kaya trabaho natin na siguraduhin naka-align nito doon sa concept focus, catechetical modular design, catechetical competence, catechetical skills, at catechetical intended learning outcomes ng libro na pinagbasihan natin. Para mas madali ang editing ng template, tandaan po natin na i-double check yung laman. Kumpleto ba yung pangalan, yung title, yung lesson objectives. Pangalawa, i-align po natin ito sa guide. Sundin natin yung flow at format ng NCS book na pinagbasihan natin.
Makikita naman natin yung flow at format doon sa example na binigay natin doon sa template at pati na rin doon sa mga NCS book na pwede nating i-download sa website. Be clear and simple, ibig sabihin, iwasan yung mahabang paliwanag. Dapat direct to the point, dapat malinaw. Finally, review regularly. Huwag nating kalimutang basahin ulit at ulit at ulit para sa typos o sa mali na grammar. Ayan, sana makatulong itong guide na ito para sa mas maayos at mas malinaw na paggawa ng ating catechetical module. So ngayon, tuturuan ko naman po kayo paano mag-insert ng table sa Microsoft Word. Gagamitin natin to para mas maayos yung mga module natin. Kaya madali lang to, kaya makinig kayong mabuti. Una, ano ba ang tables? Ang table ay isang importanteng tool sa Microsoft Word na nakakatulong para i-organize ang content natin sa isang malinaw at maayos na paraan. Perfect po ito para sa mga list at sa mga data tulad ng mga pangalan at impormasyon ng ating mga katikista. Paano mag-insert ng table? Ganito lang kadali. Una, i-click yung insert sa menu sa taas. Tapos, hanapin niyo yung table button. Kapag na-click niyo na yun, may lalabas na grid. Makikita nyo dun sa grid na meron siyang maraming maliliit na squares. Bawat square ay representasyon ng isang column o isang row. I-move mo lang yung iyong mouse sa mga squares para pumili ng size ng table. Halimbawa, kung gusto mo ng table na may 5 column at 2 rows, i-move mo lang yung mouse mo para maipakita na 5 yung column at 2 yung row na gusto mo. Pag napili mo na, i-click mo lang yung mouse at ayan na, automatic na lalabas na yung table sa iyong document. Pwede mo nang simulang i-fill out ang information. Kung gusto mo namang i-edit yung table, i-click mo lang to. Lalabas yung table layout ribbon sa taas at ito yung gagamitin mo para magdagdag ng columns o ng rows, i-delete yung iba, ayusin yung size ng table at pwede rin i-adjust yung text sa loob para maging presentable. Practice natin ha. Try niyo pong itong gawin sa mga module ninyo. Gumamit po kayo ng table na nasa module para ayusin yung mga information tulad ng socio-demographic profile o yung CMW matrix. Tandaan natin, mas madaling maintindihan ang inyong module kung maayos yung pagkaka-layout nito. So next, pag-usapan natin kung paano pagandahin yung itsura ng ating mga module gamit yung tamang paggamit ng spaces, pages, bullets at alignment. Simple lang po ito kaya sabayan niyo ko. So una, ang tamang formatting ng spaces at pages ay nagpapaganda ng itsura ng inyong documents. So nagiging mas visually appealing at madaling basahin kapag tama yung spacing natin. May mga pagkakataon na gusto natin na yung susunod na section ng module ay magsimula sa ibang page. Para gawin to, gamitin natin yung page break. Paano? Pumunta sa lugar kung saan dapat magsimula ang next page. Tapos, click insert sa menu at hanapin ang page break. Ang kagandahan nito kahit paglagay kayo ng content sa itaas ng page break, mananatili kayong nakahiwalay sa susunod na page. Napaka-useful nito para sa maayos na formatting. Next, bullets at numbering naman tayo. Kapag gusto niyo ng list format, gamitin ang bullets o numbering. I-click lang yung text na gusto niyong gawing bullet, tapos pindutin ang bullets button sa taas. Ayun na, may list format na kayo. Kung gusto niyong hiwalay yung isang section ng bullet para maging bagong item, pindutin lang ang enter sa keyboard sa simula ng section na yon. Halimbawa, kung gusto niyo nang hiwalay ang picture ng Our Lady of Salvation mula sa previous section, pindutin ang backspace o delete para maisama muna to, tsaka pindutin ang enter para gawing bagong bullet. Kung gusto niyong alisin ang isang bullet tulad ng Ebanghelyo Luke 1 verse 38, i-click lang ito at pindutin ang backspace hanggang mawala yung bullet. May shortcut din para sa bullets. I-type lang ang asterisk sa keyboard, tapos pindutin ang spacebar. Voila, may bullet na agad kayo. Gawin lang ito para sa bawat bagong item. Kung gusto niyong i-adjust naman yung position ng text, gamitin yung increase indent at decrease indent. Kapag pinindot ang increase indent, ilipat yung text papunta sa kanan. Kapag decrease indent naman, babalik yan sa kaliwa. Ang alignment naman ang nagdidikta kung saan nakaposisyon ang text sa page. Pwede itong left align para nakahanay sa kaliwa, center align para nasa gitna, right align para sa kanan, justify para pantay yung kaliwa at kanan. Ito yung madalas gamitin sa mga paragraph.
At ayan, tapos na tayo sa lesson kung paano gumamit ng spaces, pages, bullets at alignment sa Microsoft Word. Sana makatulong to para maging mas maayos at presentable ang inyong mga module. Practice lang po at kayang-kaya nyo to. Salamat po mga katikista! Sana nakatulong kami sa inyo.